Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. We will be having this morning for this workshop our talk entitled From Pulpit to Pixel, no? Embracing synodality in communicating the Catholic faith to the next generation Filipinos. Okay, so we have been hearing the word synodality for quite a while, no? In every parish church, no, we would always see the logo of our churches, synod on synodality. No, but in today's context, how does this help us enrich our faith? No, I understand the synod on synodality started in 2021. Tama po ba? Ako, tama po ba? Yes or no? Yes. Ayan, no? And it's supposed to, if I may remember it right, magtatapos po siya this year, no? 2021 to 2024. Pero, mga kapatid, ang tanong, the question is, how did this word, no, sink in sa ating lahat, no? Gaano ba natin naunawaan, no, unawaan ang salitang synodality? No, if I may remember as well, no, there were programs, no, related to this, which were conducted in your respective parishes. No, nagkaroon ng dialogue, nagkaroon ng survey, in order for the church to listen, no, yun naman ang isang core activity o sabihin natin isang objective ng synod on synodality, yung simbahan na nakikinig. No, mula sa simbahan, nagtuturo, no, ang image natin lagi ng simbahan ay nagtuturo, laging nasa pulpito. No, ngayon ang simbahan ay makikinig. No, makikinig sa kanyang kawan. No, para lahat tayo sabay-sabay lalakad, no? Ito yung logo natin, no? Sabi sa synodality, mahalaga po ang pakikinig, no? Sa pamamagitan nito, through this, there will be understanding, no, unawaan at sabay na paglalakbay, journeying together. Hindi mangyayaring sama-sama tayo, mga kapatid, na maglalakad ng magkakaladkaran. No, tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang kaladkarin yan? Gayain nyo nga magkape mamaya pagkatapos ng talk. No, di ba yan ang gayaan ngayon? No? Tara, kape after, di ba? No, kape na lang. Kape na ang dugo natin ngayon. No? Sino yung mga estudyante dito? Taas ang kamay. Ayan, may hilig kayo magkape? Yes! Ayan, kasi para hanggang umaga, nag-aaral. Nag-aaral ba kayo? Yes! Hindi na. O, taas ang kamay ng mga nagtatrabaho. Taas ang kamay. Ayan, may hilig din mo kayo magkape? O sawa na sa kape? Ayan, sawa na sa kape. No? Araw-araw na lang, no? Araw-araw kape. Sino po mga pari at madre? Taas ang kamay. May din mo ba kayo magkape? Yes! Ayan, no? Siguro monks blend po yung tatak ng kape ninyo, no? O kaya yung kape sa, Bukidnon. Mga kapatid, sa paglalakbay ng sama-sama, tayo ay tumatawid, no? Tayo ay, napakaganda nga ho ng tema natin ngayon kasi salya, no? Salya, let us cross to the other side, no? Tayo po ay tumatawid mula sa dimensyon ng pakikinig lamang sa mga pangaral ng ating mga pastol patungo sa aktwal na pagsasabuhay, no, ng ating pananampalataya. Sa ating pagsasabuhay, tayo ay nagiging buhay na mga saksi. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, buhay pa ba yan? Living thing pa ba yan? O living witness pa ba yung katabi ninyo? No, nakikita niyo ba si Jesus sa katabi niyo? Tingnan niyo nga maigi. Ay, delikado, may narinig ako. Iba nakikita, ano? Pag iba nakita ninyo, kulang kayo sa kape. No, ayan, may kape tayo paglabas ninyo, no? Mga kapatid, sa ating pagsasabuhay, no, tayo ay hindi lamang mga nagiging tagasunod. Tayo po ay nagiging buhay ng mga saksi tulad ng mga apostol na unang pinagbilinan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Ipalaganap ninyo ang mabuting balita sa lahat. Mga kapatid, it has been more than 10 years since I became part of World Youth Day. No?
I was the parish delegate during the World Youth Day in Rio de Janeiro. And up to now, no, kahit wala na po ako sa aktibong serbisyo sa simbahan, no, may panaka-naka pa rin na pagbibigyan ng pagkakataon na makapagsalita, no, makapagbahagi sa ating mga kapwa Katoliko ukol sa paggamit ng teknolohiya sa ebanghelisasyon. No, ito ay, sabi ko nga, si Liana ba nandito? Si Liana po ay salarin niya po ito. Siya po ang salarin. 1 week lang po ako nag-prepare dito. No, pero mga kapatid, yung 1 week na yun, na aking pinagdasalan, yung aking pinagnilayan, sabi ko, patuloy pa rin pala yung biyaya ng World Youth Day sa Rio de Janeiro. No, hindi siya nawawala. No? May mga World Youth Day ba dito? Tasang ng mga nag-World Youth Day. No, sana wag nating hayaan na mawala yung biyaya ng World Youth Day kasi hindi lamang sa mga pagkakataong ganito, no, hindi lamang sa mga malalaking events, no, yung biyaya ng World Youth Day, pero nag-uugat ito dun sa mga pang-araw-araw nating ginagawa, dun sa ating pamumuhay, no, lalo't higit po sa akin bilang isang profesional. Sabi ni Pope Benedict XVI, no, in his address for the 13th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, the Church exists to evangelize. My dear brothers and sisters, this is more than a mandate, no? This is more than a mandate, but this is a reminder to all of us that the Church has transcended centuries and decades. No, ang simbahang Katolika, no, ilang digmaan na po ang nasurvive natin, no, ilang mga delubyo na po yung nasurvive natin. We are already 2,000 years old here, existing, no, dito po sa mundo. At hindi po ito natatapos. Hindi po nawawala ang simbahan because of unceasing evangelization. Siguro mas magandang mapakinggan ito sa Tagalog, no? Ang iglesia ay umiiral upang mangaral. That is our lifeblood, no? To preach, no? For us, in the order of preachers, I am a professed third order of preachers. Ito po yung ano namin, ito po yung isa naming karisma, no? Yung mangaral, no? Laudate, benedicere, predicare. No? Sino po mga taga-UST rito? Taas ang kamay. Ano ko pa, kaunti home court advantage po na. Sino mga Dominican po dito? Taas ang kamay. Kaya mga lay Dominican, yan. Mga kapatid, ang ating simbahan, no? It has transcended many centuries, many decades, and has availed of all tools, no, available tools for it to continue its preaching. Ngunit, ito po ba ay trabaho lamang na daan sa mga klero, sa mga pari, sa mga obispo, sa mga relihiyoso? Bagamat sila ang mga pangunahing tagapagturo ng ating pananampalataya, ang mga punlang ito ay hindi dapat manatiling punla sa atin. Dapat ito po ay yumabong. Kaya naman, matatandaan, sa mabuting balita, may isang maghahasik na kung saan may napunta may isang maghahasik na naghasik ng punla na kung saan napunta sa mabatong lugar, sa matinik at sa matabang lupa. Sa paghasik na iyon, iba-iba ang naging pagtugon o naging bunga ng paghasik. Malinaw na ipinaliwanag ng Panginoon ano ang kahulugan nito. Diba? Doon sa bandang huli ng parable, in-explain ng ating Panginoon kung ano yun. Kung ano yung napunta sa mabato, napunta sa matinik, at napunta sa matabang lupa. Upang bigyan kahulugan ito, bibigyan tayo ng maikling panayam mula sa pananaw ng isang pari. No? Isang maghahasik ng mabuting balita sa kung paano niya nakikita ngayon ang mga magsisipagtanggap ng salita ng Diyos. Sa kanyang pananaw, ano kaya ang mabatong lupa sa panahon natin ngayon? Ano kaya yung mga tinik at talahib na pumipigil sa ating mga Kristiyano ngayon upang lumago at yumabong ang pananampalataya sa atin? Upang mas lalo po nating maunawaan, narito po ang batang-bata, no? Batang-batang pari na si Father Francis Joel Cruz ng Diocese ng Malolos upang bigyan tayo ng pagpapalalim ayon sa kanyang pananaw bilang maghahasik ng
mabuting balita. Pasalubungan natin, masigabong Thank you, Engineer James. Before anything else, I want everybody to listen. So first, we will have a listening activity. Please stand. Tatayo po ang lahat. This is a listening activity. So there will be winners, there will be losers. Kapag natalo kayo, syempre, para to be recognized, natalo, uupo kayo. Okay? So this game is called listening activity. And it is composed of 3 stages: easy, moderate, and difficult. As the stages continues, unti-unti nagkakaroon ng twist. Simple lamang po ang ating listening activity. It's all about clapping. Papalakpak lang tayo. Pero there will be a twist. For example, pag sinabi kong 3 palakpak pataas, papalakpak kayo ng 3 beses pataas. Paano ba yun? 1, 2, 3. Okay, upwards. You will clap your hands upwards. Pag sinabi ko namang 3 palakpak pababa, papalakpak kayo ng pababa. Okay? Let's practice. 1. Okay, very good. Pero ang twist ay may pagkakataon na mayroon akong numbers na hindi sasabihin. For example, sasabihin ko, pag sinabi kong 3 palakpak pataas, wala ang pangalawa. Hindi tayo papalakpak sa pangalawa. Let's practice. 3 palakpak pataas, wala ang pangalawa. Go! Ayan. May iba pumalakpak sa pangalawa. So that is the twist. Okay? It's all about listening. Okay? Let's start with the easy round. 3 palakpak pataas, go! Meron lahat. Yan, very good. Okay. Number 2, 3 palakpak pataas, wala ang pangalawa, go! Oh, yung mga pumalakpak, umupo. Pumalakpak pa sa second, umupo. Alam niyo kung sino kayo. Okay. So, third, sa easy round, 4 na palakpak pataas, wala ang pang-4, go! Yung iba, napapalakpak sa pang-4. Easy round pa lang to. Okay. Moderate round. Una, 3 palakpak pataas, wala ang pang-una at pangatlo, go! Ano ba yan? Okay. Next. 5 palakpak pataas, wala ang pangalawa at panglima. Go! May mga namamali na. Parang marami dito sa gawin na to. Okay, uupo ang mga namamali. Okay. Third for the moderate round. 5 palakpak pababa, wala ang pangatlo at panglima. Go! Yung iba, kuhang-kuha na. Okay? So let's proceed with the difficult round. 6 na palakpak pababa, meron ang lahat. Go! Yan. Very good. Pag lahat meron, nakakasabay eh. Okay. Pangalawa sa difficult round, 6 na palakpak pataas, wala ang pang-una, pangatlo at pang-6. Go! Ano ba yan? Parang nalilito na yan. Marami nang nakaupo. So, konti na lang ang contenders natin. Okay. Last for the difficult round. 6 na palakpak pataas, wala ang lahat. Go! Ayan. Palakpakan nga po natin yung mga natira ngayon. Maraming salamat. You may now be seated. So, as what we have said, the topic for today is all about pulpit to pixel, embracing synodality and communicating the Catholic faith to the next generation of Filipinos. Bakit tayo nag-umpisa sa listening activity? Because synodality is all about listening, pakikinig. And the essence of synodality ay
patungkol sa simbahan na nakikinig, nakikibahagi, lumalahok, nararamdaman mo yung konteksto na nangyayari sa paligid mo. That is synodality. Kapag hindi ka marunong makinig, hindi mo sanay makita yung konteksto na nangyayari sa paligid. Parang ang sarili mo lang ang nakafocus. That is synodality. Now, we have heard in the previous reading, nung nakaraang Sunday, in the first reading, the calling of Samuel. Ilang beses bang tinawag si Samuel? 3. At yung pang-4, doon pa lang siya nakatugon sa Panginoon. Sa 3 times na pagtawag kay Samuel, ano nangyari? Hindi siya nakatugon. Bakit? Dahil siya'y natutulog. Siya'y may ginagawa. Hindi siya ready. Pwede nyo bang tingnan yung mga katabi nyo, mukha ba yung natutulog? Sige nga, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Baka matutulog lang kayo dito, napakalamig pa naman dito. Okay. Pero nung panghuling tinawag ng Panginoon si Samuel, napagtanto niya, nalaman niya na ang Panginoong Diyos palang tumatawag sa kanya. Kaya kanyang sinabi, "Speak, Lord, your servant is listening." Mangusap ka, Panginoong Diyos, naririto ang iyong lingkod, nakikinig. Importante ang pakikinig. At sa session na ito, sana'y makinig nga tayo. Make the most out of it sa mga matututunan natin, mai-apply sana natin sa ating buhay. The question is, kung tayo nakikinig, kung tayo nakikita natin yung paligid natin, the question is, what is the context today? Ano ba ang konteksto natin ngayon? Marahil sasabihin ng iba, ang konteksto natin ngayon ay tayo nasa makabagong panahon. We are in the modern world, modern era. Pero it's a no-no. Wala tayo sa modern era because our culture for today is called postmodernism. Alam niyo ba yung postmodernism? Have you heard this term? Sino kaya ang nakakaalam? Pwede ba tayong mag-survey sa mandali? Kung sino ang makakasagot, opinion lamang o kung ano ang naiisip ninyo pag pinag-usapan ang postmodernism. So meron tayong ibibigay mula sa Tabela Catholic App. Okay? Sige, ikaw muna. Ano ang naiisip mo kapag sinabing postmodernism? Ito po yung part wherein papasok pa lang tayo to the modernization and advancement. Ano ang pangalan mo, brother? Marlon po from Adamson University. Marlon, palakpakan nga po natin si Marlon. Bigyan natin siya ng isang prize. Okay po, Cesar, kayo po. What do we mean when, what comes in our mind when we say postmodernism? Ano po ba ang maiisip natin, maibabahagi kapag narinig po natin yung salitang postmodernism? Kahit ano po. Pass daw si sister, isa pa. Kayo naman po, brother. What comes into your mind? Developing? Okay, still developing. Ano po ang pangalan ni brother? Justin po. Justin. Palakpakan nga po natin si brother Justin. So, what then is postmodernism? Ano bang ibig sabihin kapag pinag-usapan ng salitang postmodernity? I have 2 definitions. First is, according to Gerald O. Collins and Edward Farrugia in the book A Concise Dictionary of Theology, postmodernism is a term first used by Arnold Toynbee pertaining to a culture disenchanted with reason, scientific method, and faith in progress. Second definition, nakikita nyo sa gilid, pasensya na medyo maliit. From Reverend Dr. Isaiah 14 last 2013 in his article entitled Postmodernism and its Influence in the Church, states that postmodernism seeks to dismantle Christianity by overturning traditional standards and binary oppositions. Meaning to say, mula sa mga traditional na meron na, dulot ng postmodernism,
Yung postmodernism, naglalayo na gumawa uli ng bago. Yung mga kakaiba. Kahit na ito yung ibang-iba talaga mula sa nakagisnang mga tradisyon. It is said in the last part, it is done at the expense of deconstructing established texts, structures, arts, and systems. This is postmodernism. At para maintindihan natin lalo, medyo confusing kasi English, mahirap. Pero magandang tingnan po natin what would be its effects. Magandang upang malaman natin lalo, to dig deeper into this culture, what are its effects? I want to give some examples. Number one is wokeism. Have you heard this term? Marahil, this is very prevailing kasi sa ibang bansa. At ngayon, unti-unti na, may mga nakikita tayo dito sa Pinas na nag-a-advocate nitong wokeism. Wokeism is pertaining to awareness of social inequalities such as racial injustice, sexism, and denial of LGBT rights. At one example of this, prevailing sa bansa. For example, may mga magsasabing mga tao, ina-advocate nila yung use of pronouns. Kung dati ang use of pronouns lang ay he, she, it, pag pertaining to, for example, a person, isang tao lang, he or she. Pero ngayon, sinasabi ng ibang mga tao, since part kami ng LGBT community, dapat kahit ako lang mag-isang tao, ang pronoun ko dapat ay they. Ang pronoun ko dapat ay them. Kahit isa lang ang pinatutungkulan. Para sa iba, medyo confusing. Marahil na nakita nyo sa ibang TikTok feed nyo, may isang member ng LGBT community na nagre-react sa ganito. Dahil, oo, member siya ng LGBT community, pero para sa kanya, parang confusing nga. Tatawagin ko ba, papatawag ba ako sa sarili ko na they? Papatawag ba ako sa sarili ko na them? Malinaw sa akin na ako ay mag-isa lamang. Medyo confusing. In this postmodernism culture, different advocacies, ideologies arise. Okay. Second, fake news. I know it is very prevailing now at hindi natin maikakaila. And what do we mean by fake news? It describes the name itself. Fake news. Did you know that last 10th Annual World Day against cyber censorship, this is the news. Reporters Without Borders labels Vietnam, Philippines, worse for spreading disinformation. Nung last 10th Annual World Day against cyber censorship, at alam nyo yung RWB, Reporters Without Borders, sila yung international organization who safeguards the right to freedom of information. And it made mentions that Philippines is one of the most fake news country spreader in the world. Nakalulungkot po, pero nakakabigla, pero this is what is happening in our country. I do not know if you will agree with this because I myself have a TikTok account. Meron po akong TikTok account. At sa TikTok account, marami kayong makikita. Iba't ibang videos, iba't ibang advertisements, may mga pagkakataon, mga political ads, lalo na nung panahon ng kampanyahan. At ginagamit ito ng mga tao upang mag-spread ng information. But the question is, tunay at totoo nga ba yung mga napapanood natin? Alam nyo, meron akong nakausap. Nagbabalita sa akin, kinukwento niya yung nangyayari na issue daw sa bansa. Di ako naman nakikinig. Nung tinanong ko siya, saan mo naman yan nakuha? Saan mo naman yan napakinggan? At kanyang sinabi niya, hindi napanood ko sa TikTok. Karamihan ngayon ng social media, nakababad ang mga tao doon.
sa TikTok, sa Facebook, YouTube, and the like. At yun na ang kinukuha na nila ng information. This is very crucial now, especially in our country. Kung tama ba yung mga information na ipapakita sa mga ganito. At alam nyo, meron pa po akong sasabihin. Naniniwala po ba kayo na tayong mga Pilipino, karamihan po sa atin, mahilig po sa showbiz? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Taas nga ng kamay ng mga naniniwala. Taas ang kamay. Ayan, marami po sa atin, karamihan sa atin, maraming salamat. Naniniwala sa showbiz. Parang follower talaga tayo ng iba't ibang mga artista. At kamakailan lang nakarinig tayo ng mga recent breakups. Kung updated po kayo, sino po yung pinakamatunog na breakup? Katniel. And while browsing the social media, nakita ko po ito. Tweet ni Catherine Bernardo. Nakita ko na napakaraming reactions. 12,400 reactions, 1,200 comments, with 1,600 shares. Nirepost ng isang page, tweet umano ni Catherine Bernardo sa nangyaring breakup with Daniel Padilla. At nakalagay dito, I will read, kung medyo maliit, "Dearest Andrea, hindi na sana kita papatulan, pero you're too much. Okay lang maging sakang. At least hindi ako kirida, kabit, number 2, etc. etc." At natuwa yung karamihang mga tao dahil nakita nila na dahil parang naagrabyado si Catherine, nakikita nila lumalaban ngayon si Catherine. Ngunit kung susuriin ninyo itong post, makikita ninyo sa caption, may nakalagay na URL link. Kinlik ko po yung URL link. Na-curious ako. At nagulat ako, ang lumabas, isang Shopee link. Diyos ko po. At nung tinignan ko naman yung mga comments, napakaraming mga tao, suportado si Catherine Bernardo. E nasabi nila, "Go Catherine, bravo, ang galing-galing mo. Patulan mo yang si Andrea." At sumagot po itong si Andrea, may isa pang post. Ang kanyang sinagot, "Papansin si Sakang. In-unfollow sina Ate Liza at Ate Julia kasi insecure siya. Ayaw niya kasing tanggapin na may mas maganda pa sa kanya. Anong feeling niya? Siya ang favorite ni Lord?" Kung titingnan ninyo, kung susuriin ninyong mabuti, kung ise-search ninyo ang bawat account nitong dalawang actress na ito, wala kayong makikitang ganyan. And these posts are just edited. Na ipinapakita ng fake news na maaaring mag-distort ng katotohanan. Kung ano ang gustong makita ng mga tao, kung ano ang bebenta sa mga tao. And true enough, bumenta with 12,000 reactions and many comments and shares. What then is fake news? Fake news pertains to articles, shows, information disseminated through broadcast or social media that are intentionally based on falsehoods or intentionally use misleading framing to offer a distorted narrative. That's fake news. Merong tunay na katotohanan, pero iniiba, binabaliktad upang maipahayag kung ano ang gusto ng madla, kung ano ang gustong maipakita sa tao. Naiiba, and the reality becomes distorted. Now, with this in mind, some issues that I presented, the question is, what then is our response? How do we respond to this situation? Ito yung challenge to each and every one of us. Lahat tayo apektado sa nangyayari sa paligid. Dahil lahat tayo babad sa digital world. Kung sasabihin, ano na ba ang generation ngayon? Mostly, more on the digital world. Now the question is, how do we respond with this situation? We respond by means of truth. Kung merong falsity, we respond with truth. We negate falsity by means of truth. And what is this truth? Who is this truth? Well, masasabi natin, Christ is the truth.
Kung meron man, as the modern world advances, kasi sa modern world, yung mga ideologies, value system, culture, tradition, nagbabago yan. Unti-unti, nag-e-evolve, nagtatransform. Pero may hinahanap tayo na gusto natin na yun na talaga. Ang katotohanan na hindi nagbabago. Ang katotohanan na nananatili. And Christ presents Himself as the absolute truth. That He is the way, the truth, and the life. John 14:6. Na ipinapakita na yung mga tinuturo ni Kristo, maaari nating maging sandigan. That despite the ever-changing values, culture, tradition that this modern world offers, we should hold on to this anchor. Christ could be our anchor because He Himself remains the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13 verses 8 to 16. We hold on to Jesus Christ. And in this modern world, makikita natin, ano nga ba ang purpose natin sa buhay? Naitanong niyo na ba yung sarili niyo, what then is your purpose in life? Kung tatanungin natin sa sarili natin, gusto mong maging mayaman, gusto mong kumita ng marami, makabili ng kung ano-anong gusto mo. But then, nagkakamali tayo. Tayo'y nilikha upang our goal is to know, to love, and to serve God. Catechism of the Catholic Church states, 1721, this is the goal of every Catholic. Hindi ang yumaman, hindi ang maging sikat, hindi ang maging tanyag, bagkus ang kilalanin, mahalin at paglingkuran ng Diyos. Ito nga ba ang goal natin? Baka nalilihis tayo sa true vocation na nasa isipan natin. Dahil lang nasa isipan natin, yumaman, maging sikat sa social media, maging tanyag, makatapos ng pag-aaral, mabili yung mga gusto natin. Nakakalimot tayo sa true vocation natin. Okay? And one saint that I like, ma-quote ko lang, Saint Francis of Assisi. He said, "Remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, but only what you have given, a full heart enriched by an honest service." Kapag namatay naman tayo, aminin man natin o hindi natin madadala lahat. Yung mga naipundar natin, yung pera, yung kasikatan, may fans club ka ba sa langit? Yung mga kayamanan, yung kotse, ari-arian, tirahan, degrees, hindi mo madadala yan. Ang sabi ni Saint Francis, ang tangi mo lang dadalhin sa langit ay yung puso mo na handa kung ikaw ba ay tumalima at sumunod sa Diyos. A heart that is full, a full heart enriched by an honest service. Now, it is for you to reflect. Naipaparangalan mo ba ang Diyos? Lalo tigit ngayong babad tayo sa social media, sa digital world. Ano ba ang mga nagagawa mo upang maparangalan ng Diyos? Makapaglingkod sa Panginoong Diyos. This is the challenge to each and every one of us. Napakahirap. A struggle to everyone. Pero sana'y maisip natin that we are not alone in this struggle. Hindi tayo alone sa mga problemang pinagdaranasan natin. Dahil may mga nauna sa atin na ginamit yung mga nasa paligid, mga makabagong pamamaraan upang maging proclaimers of God. Proclaimers of the Word. For example, Blessed Carlo Acutis. I don't know if you know Blessed Carlo Acutis. Blessed Carlo Acutis is a teenage na namatay, naging sikat dahil ginamit niya kung ano yung meron sa panahon niya upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sinasabi ng iba, he is the cyber apostle of the Eucharist. Bakit? Dahil since techie guy itong si Blessed Carlo Acutis, ginamit niya yung internet, mag-compile ng mga Eucharistic miracles, pinost niya sa internet upang makita ng karamihan. At pati na rin yung mga dogma about heaven, hell, purgatory, naroroon. Yung mga tanong sa pananampalataya, sa Kristyanismo, naroroon.
And this is why sinabi ng mga tao, many attestations came, mga patotoo, testimonials, na dahil sa batang ito, napalapit sila sa Diyos. Dahil sa batang ito, naging kasangkapan siya upang makabalik siya sa pananampalataya. Ngayon ang tanong, tayo ba? May nailapit na ba tayo sa Diyos? Aminin man natin o hindi, baka instead na ilapit natin, sila pa yung napapalayo natin sa Diyos. Aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na makita mo lang kahit sa malayo yung isang kakilala mo, parang bumubusamot ka na. Para nang hindi maipinta yung mukha mo dahil bakit? Masamang ugali ang tao na yan. Naninira ng tao yan. Kaya ayokong lumapit sa kanya. Ayoko sa kanya. Pero mga kapatid, sinasabi sa atin, this is our goal. Maging kasangkapan ng Diyos. Mailapit yung tao sa pananampalataya sa Diyos. And I would like to make mention different Catholic social media influencer in the Philippines na talagang nagsisikap. Everyday, consistent daily postings, daily video reflections, and the like. Talagang ini-invest nila yung sarili nila para ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Kahit mahirap bumabad sa digital world, ginagawa nila. I want to make mention, first, from the Diocese of Malolos. Meron po bang taga-Diocese of Malolos dito? Taas ang kamay. Ayan, ang ilan ay taga-Diocese of Malolos. Be proud of Father Fidel Raura. Secondly, meron po ba ditong taga-Archdiocese of San Fernando? Taas ang kamay. Okay? Ang ilan, taga-Archdiocese of San Fernando. Be proud of Father Fiel Pareja. Meron po ba ditong mula sa Diocese of Parañaque? Ayan, ang ilan din. Be proud of Rix the Seminarian. These are some, only some, pero marami pa tayong makikita. Father Paul Wu, Father Franz Dison, and many more na talagang nagko-contribute para sa pananampalataya. At hindi nila sinasayang yung paggamit ng social media sa wala. They share, they reflect, they give Christ to other people. And this is the challenge to each and every one of us. Be a Catholic influencer. Kung nakaka-influensya tayo sa kung ano-ano man, may pinost tayo na masarap na kainan, may pinost tayo na magandang scenery. Now, the challenge to you is to also be a Catholic influencer. Hindi lang yung mga pari na nakita natin sa picture ang may kapasidad upang magbahagi, maipakita si Kristo sa ibang tao. Tayong lahat, we are all Catholics. And our duty is to know, to love, and to serve God. Gamitin ang platform ng social media to also be a Catholic influencer. Malay nyo, yung isang kaibigan nyo sa social media, kailangan ng Bible verse na nakita sa inyong post at napagbago ng buhay ninyo. May isang kaluluwa kayo na naipalapit kay Kristo. Be a Catholic be a Catholic influencer. Alam nyo, I began to open my social media accounts, TikTok, YouTube, Facebook, and the like. At sadly to say, kahit na I strive, ang nais ko lang naman ay maging kasangkapan ng Diyos para sa pagbabahagi ng salita. Sad to say, may ilang mga tao pa rin na mangbabackstab. Sasabihin nila na yung pari na yan, nagpapasikat lang. Yang pari na yan, kabata, may gusto lang patunayan. Yang pari na yan, nagpapakyut lang. Pero alam nyo, I tend to be discouraged sa mga negatibong komento. Pero may isang tao na nagsabi sa akin, Father, don't stop being an influencer for Jesus. Don't stop being an influencer for Jesus. Huwag kang titigil. Dahil ginagamit ka ng Diyos maging kasangkapan niya. At sana ito'y makita natin sa mga ginagawa nating ito. Kahit i-share mo lang yung Bible verse na nakaantig sa'yo, it matters. Yung simpleng pag-share lang,
Kasi yung mga kaibigan mo na nag-i-scroll ng kung ano-ano, nakikita nila, in one way, makikita nila at ma-feed sa kanilang homepage ang patungkol sa salita ng Diyos. In one way, nakatulong din tayo sa kanila. This is a challenge, to be involved. We users of social media can be proclaimers of the faith in the agora of modern social communications. Make the most out of it. Huwag nating sasayangin ang digital world dahil tayong lahat ay Katoliko. And I know God can use us as instruments to be spreader and sharer of His good news. Maraming salamat po at dun po natatapos yung pagbabahagi. Ngayon po ay babalik ko na kay Brother James. Alright, maraming salamat po Father FJ, no? So napakahalaga na tayo bilang mga Katoliko. Magandang in-emphasize ni Father kanina yung listening, yung makinig, no? Kailangan natin na aside, well I understand, may mga pari dito, may mga madre. Gusto ko lamang i-emphasize din yung mga laiko na nandito, no? Na kailangan nating mapakinggan ito kasi una, ito po yung totoo. No, wala akong pari, walang madre magsasabi ng hindi totoo. No, number 2, kailangan nating malaman saan nanggagaling yung simbahan, saan nanggagaling ang ating simbahan. Bakit niya ito sinasabi sa atin? Ano yung mensahe na gusto niyang ipaabot sa atin? Kaya dun sa parable of the sower, alin kaya tayo dun? Tayo kaya yung matabang lupa, tayo ba yung matinik, no? Kanina binanggit ni Father yung wokeism at fake news, no? Marami ako nakakausap ng mga kabataan ngayon. Yung talamak, yung woke, no? Sabihin, ay iba naman yung panahon nyo, iba naman yung panahon namin ngayon. Dati yan ang applicable, ngayon hindi na, no? So maraming ang katotohanan, hindi naman po yan nagbabago sa lahat, across time, no? So, okay. Mga kapatid, no, straight from the shepherd's mouth, ika nga, narinig natin, yung wokeism at fake news na talaga nga naman, sabi ko kanina, talamak sa maraming kabataan ngayon. At bilang tugon dito, inaanyayahan po tayo ni Father FJ na sa ating mga payak na paraan, tayo ay aktibong tumugon na pagyabungin ang ating pananampalataya sa ating mga puso at isipan. At hindi bago itong larawan na nakikita ninyo sa atin ngayon. So 4 years ago, mga kapatid, napamalas natin na hindi pala imposible na ang Santa Misa, kahit sarado ang mga simbahan, kahit di tayo makapagsimba ng sama-sama, ay patuloy na mapapanood ng maraming tao, higit sa lahat yung mga may sakit. Hindi nito napigilan mula sa mga kapilya hanggang sa mga malalaking parokya na ipagpatuloy na abutin ang maraming tao sa pamamagitan ng pag-i-stream ng banal na misa. No, walang nakapigil sa mga simbahan, walang nakapigil sa mga pari na makapagmisa. Akala natin dati mga malalaking TV station lang ang may kakayahang mag-produce ng banal na misa, pero tingnan nyo, noong 2020, kanya-kanya tayong paraan, kanya-kanya tayong hanap ng paraan. Paano ba natin pwedeng i-stream ang banal na misa? This initiative, no, to introduce the live streaming of masses, which before we thought only reserved to big stations, was a concrete response to the Second Vatican Council document, Inter Mirifica. Bakit? Sabi sa Inter Mirifica, it is therefore an inherent right of the Church, karapatan ito ng simbahan, to have at its disposal and to employ any of these media insofar as they are necessary or useful for the instruction of Christians
And, no, yung pinaka-ultimate na goal, bakit natin ito ginagawa? Salus Animarum. All its efforts for the welfare and salvation of souls. Ngunit, sa pamamagitan lang ba ng live streaming ang pagtugon natin ito sa panawagan ng simbahan? Well, feeling ko marami pa po. Ayan, no, ang dami ho nating platforms. No? Sa dinami-dami ng platforms natin ngayon, di na tayo magkanda-ugaga. Alin ba yung gagamitin natin? May Facebook, may Twitter, may Instagram. Para sa mga profesional ang nagtatrabaho, meron tayong LinkedIn. No, isang araw may lumabas na balita na ang LinkedIn ay ginagamit na rin para maghanap ng jowa. Tingnan nyo nga naman ang nangyari sa atin, di ba? Ang LinkedIn ginagamit dati talaga para ikaw ay maghanap ng trabaho. Para i-showcase mo kung ano yung iyong professional experience. Pero ang nangyari, no, naging ano na rin siya, naging dating application na rin siya. No, hindi rin lingid sa kaalaman natin yung maraming dating apps. No, nagugulat ako kasi maski senior high school gumagamit na ng dating app. No, sinong gumagamit dito ng dating app? Taas ang kamay. Wala gusto umamin. No, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Gumamit ba ng dating app yan? Ako. Kayo ha? Mga kapatid, sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas, pakita ko lamang po, no, para mas tumimo sa atin yung sinabi ni Father FJ kanina na malaki ang trabaho natin bilang mga taga-simbahan na tayo ang manguna upang gamitin ang teknolohiya upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Number 1, tingnan nyo. 84.45 million ang gumagamit ng social media ngayon. Ang Pilipinas ngayon ay 110 o sabihin natin 115. I-maximum na natin, no, estimate. 115 million. Tapos 84 million, majority po nasa social media. Okay? So that's 72.5%. Social media users na 18 and above, tingnan nyo, sobra pa nga, 102.4%. So, ibig sabihin, no, ikaw ay basta 18 and above, matik, meron ka ng social media app. Alam nyo, hindi naman sa pagano, no, marirealize natin na bagamat ito ay biyaya ng Diyos, ang social media, pero sasabihin ko sa inyo, ito rin ang naging daan ng demonyo upang pumasok ang sikat na kasalanan. Number 1, pagsisinungaling. Bakit? Maraming 18 and below, may Facebook account. Eh, di ba ang Facebook account, 18 and above lang. Paano sila nagkaroon ng Facebook account? Doon pa lang. Doon pa lang. So my dear brothers and sisters, especially the parents here, eh paano yung brother? Kasi kailangan sa school. Di ba? Yun ang naging yun ang naging dahilan ngayon. Kasi kailangan sa school, kailangan silang isama sa GC, di ba? I remember noon, ako'y grade 6, pero grade 6 kami noon, and we are being taught computer education, and we need an email address. So sabi na lang ng teacher sa amin, para magkaroon kayo ng email address, lagay nyo 18 na. O atras nyo yung birthday nyo. So, di ba, it's a big realization, my dear brothers and sisters. And, mga kapatid, sa paggamit ng social media, mantakin ninyo 3 oras, 43 minuto ang ginugugol natin sa social media. Brother, pa-browse lang naman ako. 1 minute lang ako nagbabrowse. Ipunin mo yung 1 minute na yon. Mga 3 oras ka. Isipin mo 3 oras. Kaya napakahalaga, mga kapatid, noon malaman natin ito para ma-realize natin yung pangangailangan ng simbahan na languyin itong dagat na ito ng technology, ng social media. There is so much people in social media to evangelize, and a lot of them are searching for answers. In a world nowadays that is full of hatred and vanity, let us bless them with messages of hope that will shed light in their lives' dark moments. In those 3 hours spent in social media, let us feed them with reels
Reels, which feature sound bites that will make them realize that life is beautiful and life is lived best when one turns to the Lord. Majority, mga kapatid, sa mga nagpapatiwakal, ang huling kausap ay social media. Kasi nga, walang makausap na tao, walang makausap na kaibigan, walang makausap na magulang. Sino kakausapin? Facebook wall. Sipin nyo mga kapatid kayo, no? Na-traffic lang kayo. Masino mga kabataan dito na ipit sa traffic, no? Linggo kahapon, ang post mo, I am so blessed by the Lord. Pagdating ng Lunes, naipit sa traffic, lintik na traffic na to. Sipin nyo? Who are we talking to? Facebook wall. Mga kapatid, sipin nyo pa nagrarant kayo, no? Ako nalulungkot ako. I come from the Diocese of Antipolo and I served as the head of the social communications for 9 years. And I've seen priests, no? I will be particular, no? I've seen priests who sometimes rant on Facebook. No? That priest will tell me, "Ay, that's my Facebook account. No, that's my wall. If you don't want my post, you can go out of my Facebook account." Tapos sabi ko, sa loob-loob ko, "Teka, Father, we did not pay for that Facebook account. All of us are being leased with that space in Facebook. So that's not your wall. No, that is technically Facebook's wall, which happened that you use." No, sabi ko, naku, si Father nag-rant na naman. Wala kayang kausap to sa kumbento o kaya baka kailangan ni Father ng kausap. No, kaya yung mga kabataan dito, malaking bagay ako, natutuwa ako minsan yung mga PYM, no, dinadala niyo yung mga pari niyo sa Starbucks, no? No, dinadala niyo magkape. Bakit? Kailangan ng pari ng kasama. No, kailangan ng pari ng makakausap. No, nung nakaraan siyang nasimbang gabi, ang tinawid niya, no, minsan 5 misa, groggy na si Father, 3 pa ang misa kinabukasan ng umaga. No, napakahalaga na minsan may si Father makakasama niya mga kabataan, si Father may makakausap, no? Kaya samahan po natin sila. Wag po natin silang pababayaan. 72.5% of our population have access to social media and are vulnerable to false messages and principles. That is why let us be bearers of truth that despite being ridiculed, sabi nga ni Father FJ kanina, minsan, tingnan nyo, pari na siya, minsan may nagdi-discourage pa sa kanya. Let the fire keep burning passionately, not by bombarding with quotes and Bible passages, but by living our lives the Catholic way. We let our actions be captured, shared, and talk about and pray that the good that we will do will always point other people to Christ. In the many interactions we have in social media, according to Pope Francis, it is encounter that we must greatly desire. Our love for our neighbor must go beyond our devices. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, tunay pa ba yung nakikita nyo? Baka hologram na lang. No? Baka hologram na lang yung katabi nyo. Ito yung sinasabi ni Pope Francis in one of his messages for World Day of Social Communication. We must go beyond our devices and always aim for genuine encounter. We communicate, we evangelize to touch hearts and enkindle in them the fire of God's love. We must seek genuine encounter by telling them stories, by acknowledging how other people feel their thoughts, and by listening to them, by reminding them that God loves them so much. But how are we going to accomplish this? In today's context, we have been so immersed with mobile applications which serve many purposes. No? In the past, we would only think that word processing and spreadsheets may only be done through laptops. But today, you can basically do everything with our smartphones as long as we have the right applications.
Mula sa pagbasa ng mga natatanggap na mensahe hanggang sa mga biglaang edit sa Word documents, no, pag-reply sa email, pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng video call at maging pag-attend ng online class o meeting kung hindi makakapunta ng physical, talaga nga namang hindi na mahihiwalay ang ating mga telepono kasi tila baga naging personal assistant na natin ito. Sipin nyo, diba, pagising pa lang sa umaga, imbis na blessed be the Lord, blessed be God, ang nabanggit, ang unang nung titignan, cellphone. Kasi tumutunog, papatayin niyo yung alarm. Diba? Hanggang sa pagtulog, no? Natapos na kayo mag night prayer, nung nag-good night na kayo kay Lord, pero hihirit pa kayo, may nag-message. Ay si Father nag-message. Ay si Bishop nag-message, may meeting pala bukas. Diba? Sa larangan natin nito, no, sa larangan kaya ng pananampalataya, meron na kayang app na nagawa. My dear brothers and sisters, the development of applications nowadays have been so democratized. No, we have low-code platforms wherein kahit yung hindi programmer, madre, pare, religyoso, kahit sinong hindi marunong sa computer, basta nakakaintindi ng logic ay kayang gumawa na ng mobile application. No, I remember several years ago, we developed an app for the Diocese of Antipolo. Kailangan i-hardcode kasi nung time na yon wala pang low-code platform, low-code development platforms noon. Pero ngayon, kayang-kaya na. No, kahit sa mga parokya, kung gusto niyo gumawa ng app, go. Go lang. No, kung gusto niyo gumawa ng group or group chat, group, Facebook group, whatever, community, go. No, kasi meron na pong nagawa, no, nagawa locally, meron na pong nagawa for the Catholics, which is the Tabela app, no? Number 1, libre. Number 2, madali gamitin. Number 3, English. Number 4, may Tagalog na. No? Mga kapatid, ako po ay bumabangon, no, alas 4:30, pag ako'y papasok po sa trabaho. No, aalis ako ng bahay, 5:15. Ang una ko hong gagawin, pagdating ho sa kotse, i-play ho ang Santo Rosario gamit ang Tabela app. No, imbis na ho ako'y mainis sa traffic, no, imbis na ho ako'y uminit ang ulo sa traffic sa C5 papuntang BGC, ay yan ho ang gagawin ko, no, magdasal ng Rosario. No, pag medyo may oras pa, sisimulan pa ng konti, maglo-loads na ako. No, hanggang sa ako po'y makapagsimba ng 6:30. Yun ho, alam niyo mga kapatid, bilang isang professional na pumapasok sa trabaho, siguro napakalaking bagay na may simbahan doon sa tapat ng aming building. No, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng parokya, baka puntahan niyo ako. St. Michael the Archangel sa BGC. No, napakagandang motivation ho na pwede ho akong pumasok anytime. Kung gusto kong tanghaliin ako, pwede akong pumasok. Pero yung motivation ko na may 6:30 na misa, gusto ko magsimba, gusto ko simulan yung araw bago ako magtrabaho na makapagsimba, yun ho. No? Nakalusot na ako sa mabigat na traffic, nakapagsimba pa ako. No? Dahil kilala ko yung parish priest, nakapag-serve na din ako. No? After ng misa, mesa, di libre akong breakfast. So, mga kapatid, no? Mga kapatid, no, more than that, no, it sets the tone, no, my dear brothers and sisters, it sets the tone, no, na it changes our way of life. No, if modern applications can affect the very ways of how we do work, why not let applications change also the way we pray to improve our prayer life. No? Yun po ang laging sa akin pag ako'y nangungumpisal. Ang una kong kinakamusta ng pare pag mangangaral na yung pare sa akin during the confession, how is your prayer life? Doon pa lang natatauhan ako. Naku, Diyos ko, sa isang linggo kaya na to, nakapagdasal ba ako ng maayos? Nagamit ko ba to? Man lang, di ba? Nagamit ko man lang ba to para ako'y tulungang magdasal? So, at this moment, no, paano ba natin, what's Tabela app, no? So, yung audio po ba natin, okay na? Ayun.
si Leona Villajos mula sa Tabela, Philippines. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang app na ito na tiyak akong magugustuhan ninyo. Ano ba ang Tabela? Ang Tabela ay ang #1 free Catholic app for parishes and groups. Libo-libo na ang mga Katolikong gumagamit ng app na ito upang lumalim sa kanilang pananampalataya at mag-connect sa kanilang mga parokya at mga grupo sa simbahan. So, mayroong 2 pillars ang Tabela. Una ay ang content side. Dito sa content side, we offer devotional Catholic contents tulad ng mga panalangin, mga nobena, daily mass readings, gospel reflections ng mga pari at obispo, pagdadasal ng rosaryo, basic Catholic prayers at marami pang iba. Available ito sa ating wika, ang wikang Pilipino. At alam nyo ba na mayroon din itong Ingles at Espanyol na malapit din talaga sa ating kultura. Bukod dyan, meron tayong mga podcast tulad ng Magnilay at Magdasal ni Father Francis Joel Cruz, Sharing the Good News with Father Fidel Roura, Father Jade Shares, Catechism on the Go, Tularan si Jesus, Manila Cathedral Homilies, TV Maria programs, at soon marami pang iba. So, ang second side ay ang community side. Ginagawa ng Tabela na maging simple, madali at ligtas para sa mga grupo ng simbahan at parishioners na makapagbahagi ng mga impormasyon sa bawat isa. Sa maniwala kayo o sa hindi, this is a very safe platform for us Catholics to communicate with the parishioners. Hindi tayo dapat matakot o kabahan tulad sa ibang secular platforms that Catholic groups and churches are very vulnerable and security is compromised. Dito sa Tabela, mismo ang ating parish priest ang maaaring mag-post ng announcements at mag-host ng mga ministry group sa ating parokya. Kung wala pa sa app ang inyong parokya o grupo, mag-download na sa Google Play and App Store ng Tabela app at sundan ang directions kung paano makapagbuo ng grupo o i-activate ang iyong parokya sa loob ng Tabela app. Alam niyo ba kung ano ang #1 commitment namin sa Tabela? Na ang lahat ng mga content na ito ay ma-access nyo ng libre. Yes, no payments, no subscriptions. Dahil naniniwala kami sa misyon ng Tabela na ang mga panalangin at lahat ng patungkol sa ating pananampalataya ay kinakailangang libre at walang bayad. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-download na ng Tabela app sa Google Play or App Store, 100% free, gawang Katoliko para sa mga Katoliko. So, mga kapatid, no, yung Tabela app, no, of course, ayan, kung may signal kayo, naku, download nyo na yan, mga kapatid. Very useful ito aside sa pantulong sa pagdarasal. Yung communication channel po na ito na pwedeng, I understand, we have the Reverend Sisters here who have your respective congregations. We have priests here, no, marami ho kilala mga pari, no, dami ho nilang group chat sa Facebook, sa Messenger. May group chat na nandun si Bishop, may group chat na wala si Bishop. No? Ay, sorry po, nandito si Bishop. Hello po kay Bishop Alminasa. Ayan, hello po. Ako, nabuking ko yung mga pari. Ayun, no, mga kapatid, ito po, through the use of this communications channel, nabanggit ho ni Liana kanina, this is, of course, we have safeguarded this, no? We have different access rights to this. And kung halimbawa man po na halimbawa man sa isang congregation magpapalit ng administrator, no, napakadaling i-contact po yung technical team ng Tabela to change, no, the access rights, no. Unlike po sa, hindi ko naman sinisiraan ng Facebook, pero ang hirap po kontakin ng Facebook Messenger. Marami na ho akong alam na na-hack ang page na mga parish pages, tapos hindi makontak ang Facebook, hindi mailipat yung admin rights. So
to avoid those kinds of events or occasions, so we offer yung tabela app, no? Sabi nga ni Liana, ito po ay gawang Katoliko para sa Katoliko. So understanding the structure of the church, how the church works, the application is very, very flexible for all of us. Through this beautiful initiative, of which I myself benefit from, faith communication in the digital world becomes more realized. It becomes more real compared before, where this is perceived as something that is abstract or mere drawing. Now imagine, because of the celebration of the Eucharist, the founder of Tabela thought of creating an app using the Latin word tabela, which means tablet. So yun ang ibig sabihin po ng tabela. No, what seems a dream before now has become a reality that has blessed every Catholic navigating in the digital world. Now, what is our response to this? God has made available for us tools for living our faith. Simulan po nating maging bahagi nito. I-download at gamitin po natin yung Tabela app at dalhin natin ang mundong pinangingimbabawan ng teknolohiya patungo kay Kristo. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at magandang tanghali.